Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay ZZ. Siya po ang CEO, dati pong CEO ni Binance. Yan, si Binance ang nangungunang crypto exchange sa buong mundo at yun nga lang at nagkaroon po ito ng malaking problema sapagkat hinabol po talaga ito ng US SEC. Dahil po dyan ay nagkaroon po ng patong-patong na kaso si Ginoong ZZ. Xiangping Xiao yung kanyang buong pangalan. Pero mas tinatawag po siya sa pangalang CZ kasi mas madaling banggitin. Ayan. Ngayon ay bumaba po siya or nag-resign po siya sa kanyang position bilang CEO ni Binance kaya siya na po ay tinawag na ex-Binance CEO. At ayan, sabi niya dito ay ayan, mula nung nag-quit siya sa kanyang trabaho bilang CEO dito kay Binance ay binenta po niya yung kanyang bahay. Ayan, binenta niya yung kanyang bahay para bumili or mag-invest dito kay Bitcoin. Kaya ayan, i-reveal po niya ang kanyang success, ang kanyang sikreto sa pagiging isang successful. Kaya yan, talagang napaka-successful naman po talaga siya. Napaka-successful naman po talaga ni Ginoong ZZ. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, para po sa mga hindi nakakakilala, ito po ang larawan ni Ginoong Xiangping Xiao. Ayan, si ZZ. Ayan, former Binance boss ZZ unveils why he quit his job, sold his house and went all in on Bitcoin. Ayan. Pinaliwanag raw po niya rito kung bakit niya kailangang magbitiw or bakit siya nag-resign sa kanyang trabaho. Ayan, bilang CEO ni Binance. At maliban dyan ay binenta niya yung kanyang bahay. Ayan. Binenta niya yung kanyang bahay at siya ay nag-went all in. Ayan, or pinasok daw niya lahat ng kanyang mga asset or yung kanyang funds para mag-invest dito lamang kay Bitcoin. Ayan, maging siya ay malaki na rin ang kanyang tiwala dito kay Bitcoin. Kaya in a surprising revelation, former Binance CEO Xiangping Xiao, popularly known as ZZ, shared the unconventional journey that led him to success in the crypto industry. Kaya ayan, ibinahagi naman po niya yung kanyang paglalakbay patungo sa kanyang tagumpay. Ayan, dito sa mundo or industriya ng crypto. Kaya ayan, marami pong may gustong malaman ito para syempre gayahin na rin natin para maging katulad na rin natin siya. In a recent social media, the entrepreneur commemorated the 10th anniversary of a life-changing decision. 10 years ago today, I quit my job, sold my house, and ape into Bitcoin. Yan po yung kanyang sinabi. Ayan, 10 years ago, sabi niya rito, I quit my job. Pinenta niya yung kanyang bahay at ayan, nag-invest siya dito kay Bitcoin. Despite the eye-catching headline, ZZ was quick to advise against blindly following his footsteps. He emphasized the risk tolerance varies among individuals and underscored the importance of learning effective risk management strategies. Ayan, totoo po yan. Hindi po natin basta-basta pwedeng sundan yung mga yapak ni ZZ kasi sabi niya rito ang bawat individual ay meron po tayong kanya-kanyang risk tolerance. Yan, yung risk tolerance na ito ay yung kakayanin natin na i-handle yung mga risk sa ating mga investments. Kaya ang pinakamahalaga po ay yung pag-aralan daw natin yung ating mga risk management strategies. Kaya yan, ako po ay sang-ayon dyan. Kasi lahat po tayo ay hindi magkakapareho. Meron din po talaga yung talagang takot silang mag-take ng risk. At syempre meron din yung mga individual na yan, sobra naman sa pagre-risk. Kaya dapat meron po talaga tayong risk management na dapat sinusunod. Nakaayon base sa ating kayang tanggapin
na risk. Responding to queries from followers, Zhao highlighted the significance of managed risk, humorously recalling his mother's skepticism at the time. Kaya yan, mukhang parang ang binibigyang halaga rito ni Ginoong Zhao or Changping Zhao ay yung risk management. Yan, ito yung parang pinakamahalaga talaga. Kung sa lahat po ng mga bagay, ayan, pagdating sa mga financial na mga bagay ay ito po, masasabi kong ito po talaga ang pinaka-importante sa lahat. Risk management. Dapat alam po ninyo kung paano ninyo i-manage ang inyong risk. Maski business pa yan, maski offline business yan, ayan, or investment, stocks, yan ay yan dapat ay marunong tayo na i-handle ang ating risk. Kaya yan po yung mga usapan nila rito. Meron po rito si Crypto Adam, sabi niya, you always do right decisions at right time, that's for sure. Tapos sabi naman ni Ginoong ZJ ay mom didn't think it was the right decision at that time. ZJ revelation comes a pivotal moment in his career as he faces legal challenges from a recent trial in the US. He now grapples with a $175 million bond and the looming threat of a potential 10-year prison sentence. Yan po yung kinakaharap ngayon ni Ginoong Changping Zhao. Yan, dito sa bansang US. Meron po siyang babayaran na $175 million. At maliban po dyan ay yung posible po siyang makulong ng 10 years. Yan, 10 years na prison sentence. Kaya kawawa naman po siya. To bolster his defense, Zhao has enlisted the legal expertise of Matthew Diggs, a former federal prosecutor renowned for navigating high-stakes lawsuits. Ayan. Kinuha po niya si Matthew Diggs, yan, para sa kanyang defense. At yan, si Matthew Diggs ay isa po siyang kilalang kilala sa mga kilalang prosecutor pagdating sa mga high stakes na lawsuits. Ayan, notably, Arthur Hayes, former CEO of BetMix, another prominent crypto exchange, weighed in on ZZ's legal woes. In recent essay, Hayes, who has had his share of legal troubles, criticized the treatment of ZZ and Binance, labeling it as absurd and emphasizing the arbitrary nature of state-imposed punishments. Kaya yan, hindi na rin po nagustuhan ni Arthur Hayes yung trato rito kay ZZ at saka kay Binance. Si Arthur Hayes ay ang CEO po ng BitMEX. Yan, sinabi po niya na absurd yung pinaggagawa po dito kay ZZ at saka kay Binance. As Binance former boss navigates legal uncertainties, this story serves as a reminder of the risk and rewards inherent in the unpredictable crypto space. Kaya, ayan. Yan po ang balak ni Ginoong Changping Zhao. Ayan, biruin mo naman, nag-all in siya kay Bitcoin. Binenta niyo yung kanyang bahay para lamang yung binenta niyo yung kanyang bahay, tapos yung nakuha niya rito sa pagbebenta kanyang bahay ay binili niya kay Bitcoin. Ayan. Siguro ay yan talagang malakas yung kanyang paniniwala na sasabog talaga si Bitcoin. Siyempre, kung kumita siguro yung kanyang binili ngayon, yung kanyang investment ngayon kay Bitcoin, ay saka ulit siya bibili ng kanyang bahay. Or baka bibili niya ulit yung kanyang dating bahay. Pero kumita siya. Ayan, dahil sa pagsabog ni Bitcoin. Kaya, ayan. Kay Bitcoin po siya nag-invest. Bakit kaya hindi kay BNB? Ayan, mas tiwala siya kay Bitcoin. Kaya, ayan. Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.